Radio. Ang sabi nila, kailanman ay hindi matutumbasan ang pagmamahal ng isang ina. Dahil kahit magkanya-kanya na ang mga anak at bumuo ng pamilya ay palagi nandyan ang kanilang ina para sila ay gabayan at tulungan sa bawat pagsubok ng buhay. Hindi naman kasi nauubos ang pagsubok na dumarating sa atin. Pero minsan ang lakas na mismo natin ang nagsisimulang maubos hanggang sa tuluyan na tayong manghina. Papa Dudut, just call me Jeya, not my real name. Pero ito rin ang tawag talaga sa akin ng mami at mga kapatid ko. 45 years old ako sa ngayon and working as a professional musician. Dati akong miyembro ng isang kilalang banda pero ngayon ay nakafocus na ako sa paggawa ng mga kanta para sa iba't ibang singer. Matagal ko na ring libangan ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Actually, isang programa ninyo sa mga nagiging inspirasyon ko sa pagsulat ng kanta. Yung mga kwento na ini-air ninyo na hango sa totoong buhay ng mga taong nakikinig. Bunso nga pala ako sa 3 magkakapatid. Panganay si Ate Marla at pangalawa naman si Kuya Marlo. Maaga kaming naulila sa daddy namin at tanging si mami na lamang ang nagtatrabaho para sa amin noon. Principal siya sa isang public school at naitaguyod niya ang pag-aaral namin hanggang sa makatungtong na ako sa kolehiyo. Nursing ang kurso na kinuha ko at nagpa-part-time job ako bilang singer sa isang restaurant na malapit lang sa bahay namin, Papa Dudut. Hi, Mommy! Sorry, medyo late ako nakauwi. Pakis nga po. Hindi pa naman kami tapos kumain ng Ate Marla mo. Sabayan mo na kami. Maupo ka na. Sige po, upo na ako dito. Gutom na rin po talaga ako. Sorry po talaga kung medyo late ako nakauwi ah. Ano pa bang bago doon? Ate Marla, ngayon lang naman ulit ako medyo na late ng uwi ah. Ngayon lang? Sigurado ka? Marla, tama na yan. Nasa harap tayo ng hapagkainan, kaya ituloy mo na lang yung pagkain mo. Jaya, ito ang kanin. Ikaw na lang ang kumuha ng ulam na gusto mo. Meron tayong tinola, tsaka pritong bangus. Mapaparami yata ang kain ko ngayon. Sakto, hindi po ako nag-lunch kanina. Bakit hindi ka nag-lunch? Huwag mo sabihing nagtitipid ka na naman. Hindi po, Mami. Medyo nagda-diet lang po talaga ako. Bakit ka naman magda-diet? Ang payat-payat mo na. Sumiskip na rin po kasi sa akin yung mga pantalon ko eh. Di bumili tayo ng bagong pantalon mo. Okay pa naman po yung mga pantalon ko. Wala pang sira tsaka hindi pa kupas. Kesa naman bumili tayo ng bago. Magda-diet na lang po ako para magkasya ulit sa akin. Sa bagay. Bakit po pala wala pa si Kuya Paulo? Nag-text siya sa akin. Nagsabi na gagabihin daw siya ng uwi. Inaasikaso daw nila yung thesis nila ngayon. Thesis daw talaga ah. Nakikipag-date lang naman yun si Kuya. Pwede ba, Jeya? Huwag mo nga igaya si Paulo sa'yo nang walang ibang ginawa kundi maglakwatsa. Ate Marla, never ako naglakwatsa no. Talaga? Kaya ba palaging mababa grades mo? Medyo mababa lang naman pero at least naipapasa ko lahat ng subject ko. Pasado nga. Pasang-awa naman. Marla, tama na yan. Kaya palaging kinagabi ng uwiyang si Jeya, Mami, kasi panay lakwatsa. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi nga ako naglalakwatsa. Rumarakit lang ako at alam ni Mami yon. Kasama ba sa racket mo na yan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo? Ha? Ano bang pinagsasabi mo, ate? Wala naman akong bisyo, no? Kung ganon, bakit amoy sigarilyo ka? Didikit talaga sa akin yung amoy ng yosi kasi sa restaurant ako kumakanta kasama ng banda ko. Para namang bago sa'yo yung racket ko, ate. Matagal mo nang alam na doon ako dumidiretso pagkatapos ng klase ko. Pwede ka naman kasing hindi rumakit. Hindi naman tayo nagigipit ah.
natutulungan ko na si Mami sa mga gastusin dito sa bahay. Kapag hindi mo natapos yung pag-aaral mo at nag-focus ka sa pakanta-kanta mo na yan, sa tingin mo ba makakatulong ka sa mga gastusin dito sa bahay? Marla, ano ba? Gusto ko lang naman pong sabihin na kung nagfo-focus na lang si Jaya sa pag-aaral niya, mas makakatulong siya dito sa bahay na to. Sabi ng tama na yan. Tapusin mo na yung kinakain mo bago pa tayo mawalan ng gana pare-pareho. Tapos na po akong kumain. Hindi pa ubos yung kanin at ulam mo, Marla. Nawalan na po ako ng gana. Papasok na po muna ako sa kwarto ko. May mga trabaho pa akong kailangan tapusin. Excuse me po. Pagpasensyahan mo na lang muna ang ate mo. Pagod lang yun sa trabaho. Kahit naman po hindi siya pagod sa trabaho, alam ko naman na disappointed siya sa akin. Hindi disappointed sa iyong ate mo. Nagkataon lang na magkaiba kayo ng hilig sa buhay. Ganun naman talaga yun, di ba? Hindi tayo pare-pareho ng hilig kaya may mga bagay tayong hindi pinagkakasunduan. Basta, palagi akong proud sa lahat ng ginagawa mo. Maniwala ka. Papadudot karamihan sa isang pamilya. Ang bunso ang pinakabida at paborito. Pero sa bahay namin ako na bunso ang hindi paborito at ang pinakakontrabida lalo na sa paningin ng ate Marla ko. Palagi na lamang akong walang ginagawang tama noon sa paningin niya. Pati nga yung pangarap ko na maging singer, inaharangan niya palagi. Sinunod ko na nga yung gusto niya na kumuha ng course na nursing. Pero pinapakialamanan niya pa rin ang pagsali ko sa band na noon. Nangako naman ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko pero bawat kilos ko ay mali na kaagad sa paningin niya. Palibhasa kasi. Graduate siya na magna cum laude at naging successful na arkitekto para mataas ang tingin niya sa sarili. Si Kuya Paulo naman ay palaging walang komento kapag may mga oras na nagtatalo kami ni Ate Marla. Siguro kasi ayaw niya na sa kanya mabaling ang sermon ng ate namin. Mabuti na lang talaga sa kabila ng pagiging kontrabida ni Ate Marla sa buhay ko. Nandun si Mami na palaging tagapagtanggol ko at number 1 supporter sa pagkanta ko. Sabi nga niya kay daddy ko raw na mana ang galing sa pagkanta. Yun din daw ang dahilan kung bakit na in love siya kay daddy noon. Dahil sa ganda ng boses nito at sa tuwing narinig niya akong kumanta, naaalala niya lagi sa akin si daddy. Kaya naman sinusuportahan niya talaga ang pagkanta ko. Lalo na noong nagdesisyon ako na huminto na sa pag-aaral at mag-focus na lamang sa pagkanta. Kasunod noon ay ang pag-alis sa bahay namin para tumira sa isang apartment kasama ang kabanda ko. Sandali lang! Oh, Mami! Good morning, anak. Good morning, Mami. Pasok po kayo. Salamat. Ang aga niyo naman po yatang napadaan dito sa apartment namin. Wala kasi akong ibang lakad ngayon, tsaka namimiss na kita. Ito nga at may dala kong almusal para sa'yo. Ito ilalapag ko na sa lamesa, ha? Alam kong namimiss mo na tong special sinangag ko at homemade tocino. Wow! Sobrang namiss ko yan, Mami. Sakto po kasi hindi pa rin talaga ako nag-aalmusal. Sabay na po tayong kumain, Mami. Upo kayo. Sige, anak. Pasensya na, Mami, ha. Medyo makalat kasi hindi pa po ako nakakapaglinis ng apartment. Kaalis lang din po kasi nung kabanda ko para umuwi sa bahay nila eh. Hindi naman masyadong makalat dito kung tutuusin. Pero medyo tanghali na. Bakit hindi ka pa nakapag-almusal? Katatapos ko lang din po kasi maglaba. Ikaw ba naglalaban ng lahat ng mga damit mo? Opo, ang dami ko nga pong nilaban ngayon kaya napagod talaga ako. Ay teka, ihain ko lang po itong dala ninyo. Bakit hindi ka na lang magpa-laundry para hindi ka na napapagod ng ganyan? Hindi naman po ako napapagod masyado, tsaka para makatipid rin po sa mga gastusin dito sa apartment. Ito ang plato niyo, Mami. Salamat, anak. Binuksan ko na rin itong mga lalagyan ng sinangag at tocino na dala ko.
Namiss ko talaga tong luto niyo, Mami. Dadamihan ko yung kain ko, ha. Pagsasabayin ko na rin yung almusal at tanghalian para 2-in-1 na. Kailangan mo talagang kumain ng marami kasi ang laki ng pinayat mo mula nung lumipat ka rito. Talaga po ba? Pumayat na ako? Oo! Masyado mo na yatang napapabayaan ang sarili mo eh. Hindi naman po. Medyo stress lang din po kasi sunod-sunod yung gig namin eh. Mukhang hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos, Jeya. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi sa bahay natin para naaasikaso kita ron? Ay nako, Mami. Mai-stress lang po ako sa bahay. Alam niyo naman po na hanggang ngayon, inis pa rin sa akin si Ate Marla kahit 1 taon nang nakalipas mula nung huminto ako sa pag-aaral. Palagi lang ring mainit ang ulo niya dahil sa trabaho. Baka ang ibig niyong sabihin, palaging may init ang mata niya sa akin kasi lahat ng ginagawa ko mali sa paningin niya. Kaya ang dami niya kagad puting buhok eh. Masyado kasi siyang seryoso sa buhay. Yayain niyo nga po mag-zumba para mag-enjoy naman siya kahit papaano. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yung suggestion mo. Yayayain ko siya sa susunod na linggo para naman makapag-exercise din siya. At para po hindi na madagdagan ng wrinkles niya sa muka, mas matanda na nga po siyang tingnan sa inyo, Mami. Uy, grabe ka na sa ate mo. Di, nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Ay, Mami, alam niyo ba, may isang talent manager na kumausap sa amin nung isang araw. Balak niya raw pong ilakad kami sa isang sikat na recording company. Talaga? Naku, nakakatuwa naman yan. Sobra po talaga, Mami. Kapag nagtuloy-tuloy po to, magkakaroon kami na mas maraming racket, sponsor, tsaka mga out-of-town gig. At sisikat ka na, Jeya! Makikilala ka na ng mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Malayo pa po yan, Mami. Ramdam ko na malapit nang mangyari yun. Pero ngayon pa lang, uulit-ulitin ko na sa'yo na sobrang proud ako sa'yo, anak. Salamat po. Salamat po kasi lagi kayong nandyan para sa akin. Aba, syempre naman. Ako yata ang #1 fan ng anak kong mahusay kumanta. Papadudot na sa 3rd year college na ako nang magdesisyon akong huminto sa pag-aaral. Galit na galit si Ate Marla na parabang siya na ang nagpapaaral sa akin. Ang sabi niya ay dapat daw ay hindi ko sinasayang ang buhay ko sa pagbabanda dahil wala naman daw yung patutunguhan. Pero nang mga panahon na yon, desidido na talaga ako kasi hindi na talaga ako nag-i-enjoy na mag-aral lalo na sa kursong hindi ko naman gusto. Yun din ang dahilan kung bakit umalis na ako sa bahay namin. Nung una ay sobrang nanibago at nahirapan talaga ako na mag-adjust. Yun kasi ang unang pagkakataon na umalis ako sa bahay namin para mag-solo. Tapos sanay pa ako na palaging inaasikaso ni Mommy. Yung kapag nagutom ako, palaging may pagkain na nakahain sa lamesa. Yung hindi na uubusan ng pagkain sa ref na pwede kong kainin kahit kailan ko gusto. Pero sa apartment ng kabanda ko ay kailangan kong makisama. Hindi pwede na ako lang ang kakain o kaya ay hindi ako mag-share. Tapos magkaiba rin kami ng ugali kaya kailangan talaga na makisama. Pero mas okay na yon. Kaysa naman doon ako sa bahay namin na palaging mali ang ginagawa ko sa paningin ni Ate Marla. Papadudot nang pumirma kami ng kontrata sa isang recording company, nagsimulang dumami ang racket namin ng banda ko. Hindi naman kami sobrang sikat pero na-experience namin ang lumabas ng ilang beses sa mga sikat na TV show. Halos nalibot na rin namin ang buong Pilipinas at nagkaroon din kami ng chance na makatugtog sa ibang bansa. Halos may kanya-kanya na rin kaming buhay noon ng mga kapatid ko. Ang kuya Paulo ko ay may asawa at anak na kaya nakabukod na ng bahay. Si Ate Marla, engaged na noon sa long-time boyfriend niya at madalas na doon tumutuloy sa bahay nito na malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Si Mommy naman ay nag-retire na sa pagiging principal niya sa public school. Kaya madalas na nasa bahay na lamang siya. Naging mga busy na talaga kami noon lalo na sa pagkayod para sa mga sarili namin. Hindi naman kami naghihirap, papadudot, pero siguro may gusto lang kaming patunayan sa mga sarili namin.
na kaya naming mabuhay nang hindi umaasa sa ibang tao. Kaya naman papadudod sa ilang taon na lumipas ay masasabi ko na halos umikot ang mundo namin nang magkakalayo sa bawat isa. Mami, ang sarap nitong kare-kare nyo ah. Kahit walang alamang masarap na. Sarap no? Ito talagang na-miss ko sa mga nilulutong ulam ni Mami. Pero wala pa rin tatalo sa dinakdakan niya na sobrang paborito ko. Ate, lahat naman yata ng luto ni Mami paborito mo eh. Lahat naman kasi ng niluluto niya masarap. Ayan, namimiss niyo ang luto ko pero ako hindi masyado. Siyempre kasama na kayo doon. Kayo at ang luto niyo ang palagi naming namimiss dito sa bahay. Pasensya na po pala kayo kung hindi ako masyadong makauwi dito. Panay po kasi yung overtime namin sa trabaho nitong mga nakaraan eh. Ayos lang yun. Bakit nga pala hindi mo sinama boyfriend mo rito sa bahay para nakasabay natin siya mag-dinner? Nako, mas busy pa po yun sa akin. Sinubukan kong kulitin pero hindi po niya talaga maisingit sa oras niya eh. Parehas talaga kayong workaholic ng boyfriend mo ate, no? Mas workaholic yun sa akin. Swerte na nga makalimang oras ng tulog yun sa gabi kasi hanggang sa bahay, dinadala niya mga trabaho niya. Mami! Sorry, late ako nakarating. Sobrang na-miss ko kayo, Mami. Payakap mo sa Mami ko. Ang higpit ng yakap pa. Parang wala nang bukas. Halos 3 linggo ko po kayo kasing hindi nakita. Sunod-sunod po kasi yung out of town gig namin. Oo nga, Jeya. Ang astig na mga gig nyo ngayon ah. May mall show na rin kayo. Mga mall sa probinsya lang naman yun, kuya. Astig pa rin kasi mas nakikilala na ang banda nyo. Thank you, Kuya Paulo. Teka, nasan pala ang asawa at 2 anak mo? Hindi sila nakasama ngayon kasi umuwi dun sa bahay ng biyenan ko. Biglaan din kasi ang pag-invite ni Mami ng dinner dito sa bahay. Sayang naman. Namimiss ko na rin kasing kulitin yung mga anak mo. Maupo ka na, Jaya. Sakto kasi kakasimula lang din namin kumain. Sorry po kung ako na naman ang pinaka-late na dumating. Ang traffic po kasi talaga eh. Ano pa bang bago doon? Ikaw naman palagi ang pinaka-late kapag may family dinner tayo. Palibhasa, wala ka kasing pagpapahalaga sa oras ng ibang tao. Hindi ba pwedeng na traffic lang ako sa EDSA? Bakit napunta na sa pagpapahalaga sa oras ng iba? Alam mo namang laging traffic sa EDSA, bakit hindi ka nag-adjust ng oras mo? Ang hirap kasi sa'yo, wala kang pakialam sa mga taong naghihintay sa'yo. Ang hirap din sa'yo ate, masyado kang feeling perfect. Jeya, tama na yan. Eh kasi naman tong si Ate Marley, palagi na lang feeling perfect. Nakakainit ng ulo. Pagod na nga yung tao kung ano-ano pang maririnig ko. Ikaw lang bang pagod? Galing din kami sa trabaho ni Paolo pero hindi kami na-late sa call time ni Mami para sa dinner na to. Mga anak, tama na yan. Magkakaiba tayo ng trabaho. Mas hawak nyo ni Kuya Paulo ang mga oras ninyo, hindi kagaya ng trabaho ko. Eh di humanap ka ng trabaho nang hindi ka nagre-reklamo dyan. Ate Marla, Jeya, tama na yan. Hindi naman ako nagre-reklamo, no? Gusto ko lang ipaintindi sa inyo na magkaiba tayo ng nature ng trabaho. Huwag mo igaya sa boring na trabaho mo yung mga gig ko. Boring pala. Kahit halos triple ang kinikita ko sa trabaho kaysa dyan sa walang kwentang ginagawa mo. Grabe ka na magsalita ah! Mas grabe ka! Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Hindi ba talaga kayo titigil ha? Ate Marla, Jeya? Minsan na nga lang tayo magkasama-sama dito sa bahay, mag-aaway na naman kayo. Hindi nyo na nirespeto si Mami. Eto kasi si Jaya eh. Anong ako? Ikaw to nag-umpisa. Nag-umpisa lang naman to dahil late ka na naman. Sinabi ko naman yung dahilan, di ba? Hindi ko naman ginusto na... Tama na, ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil? Hindi na kayo nahiya kay Mami. Gusto ko lang namang ipaintindi kay Jaya kung anong mali sa ginagawa niya. Mali sa paningin mo, ate. Sa paningin mo lang. May sakit ako. Stage 3. Glioblastoma. Isang uri yun ng brain cancer. At yun ang dahilan kung bakit inimbita ko kayo rito sa bahay para magkasama-sama tayong 4. Kaya sana, ibigay nyo na sa akin ang oras na to para magkaroon tayo ng masaya at matiwasay na hapunan. Papadudot sabay-sabay kaming natahimik na 3 sa biglang sinabi ni Mami. Kaagad na nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabi niya tungkol sa sakit niya. Hindi ako makapaniwala lalo na noong mahinahon niya pa yung sinabi sa amin.
Una, ang rehistro sa utak ko ay nagbibiro lamang si Mami. Gusto ko talagang isipin na biro lang ang lahat. Pero kilala ko ang nanay ko. Hindi siya kailanman gagawa ng kahit na anong biro tungkol sa bagay na yon. Kaya sobra kong pinigil ang luha ko ng mga oras na yon. Nag-guilty rin ako kasi inisip ko na dapat ay hindi ako na late sa dinner namin na yon, Papa Dudut. Na dapat ay mas inagahan ko pang uwi sa bahay dahil minsan lang kaming imbitahan ni Mami na kumain ng sabay nang walang kahit na anong okasyon. At dapat ay nagtimpi na lamang ako para hindi kami nag-away ni Ate Marla. Doon ko lang na-realize kung bakit madalas akong tawagan o i-text ni Mami para kumustahin noon. Akala ko ay nami-miss niya lamang ako kaya niya ginagawa yon. Yun pala ay may iba na siyang mas malalim na kadahilanan. Pero pagkatapos ng gabi na yon, ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Sinamahan namin si Mami sa mga follow-up check-up niya hanggang sa magsimula na ang chemotherapy niya. Wala namang problema sa pera dahil kaya naming mag-share para sa mga gastusin. Dahil ako ang pinakamadalas na out of town, ang ginagawa ko na lang para makabawi kahit papaano ay palagi akong tumatawag pagkatapos ng mga gig ko para kumustahin si Mami. Pero Papa Dudut, sa oras na matapos ang gig ko, kahit saan mang lugar ako naroroon, sinisikap ko na dumiretso uwi sa bahay namin para puntahan si Mami. Hello, kuya. Jaya, tumatawag ka ba kanina? Nakita ko kasi na may missed call ka sa phone ko. Oo, kuya. Tumawag ako kasi pauwi ako ng bahay. Itatanong ko sana kanina kung anong gusto ni Mami na merienda. Pero nung hindi ka sumasagot, bumili na lang ako ng ginataang bilo-bilo. Sakto. Favorite ni Mami yan. Oo nga, kaya nga nung nakita ko, bumili kaagad ako. Uy, kuya, kasama mo ba mga bata dyan sa bahay? Nako, wala ako sa bahay, Jaya. Akala ko nasa bahay kayo ngayon. Nabanggit mo kasi na matutulog kayo kagabi sa bahay para may kasama si Mami doon, di ba? Umalis din kami pagkatapos namin mag-dinner. Maaga kasi ang schedule ng dentist itong mga bata, kaya hindi na kami natulog doon sa bahay. Sabi naman ni Mami okay lang daw kahit umuwi na kami ng mga bata. Naku, kung alam ko lang na hindi kayo matutulog doon, sana pala pinilit kong umuwi kagabi. Si Ate Marla ba, sinamahan si Mami kagabi? Hindi ko sure eh, pero baka naman maaga siyang umuwi kanina. Kung hindi lang magkakasunod yung mga gig namin, masasamahan ko sana ng mas matagal si Mami eh. Kahit ako na lang para hindi na rin kayo maobliga tsaka hindi na maabala mga sked nyo. Pasensya na kasi kinailangan talaga naming umalis ng bahay kagabi kasi kasama ko ang mga bata. Jaya, kailangan ko na palang ibaba tong tawag kasi paalis na rin kami ng mall ng misis ko at mga anak namin. O sige kuya, nasa tapat na rin naman ako ng gate ng bahay natin. Papasok na rin ako sa loob. Mag-ingat kayo ha. Bye! Sana nasa loob ng bahay si Ate Marla para naman may kasama si Mami. Mami! Nandito na ako! Jaya, nandito ako sa kusina. May dala akong ginataang bilo-bilo. Lagay ko na dito sa lamesa ha. Mami, anong ginagawa nyo? Naglilinis ako ng lababo pero patapos na rin naman ako rito. Magbabanlaw na nga sana ako ng mga kamay nang dumating ka. Pero bakit kayong gumagawa niyan? Sino ba ang dapat na gumawa nito? Wala naman akong kasambahay dito. Ayaw nyo naman po kasing ikuha namin kayo ng kasambahay na makakasama dito sa bahay eh. Hindi ko rin naman kailangan pa ng ibang tao na makakasama rito. Nasaan po ba si Ate Marla? Di man lang kayo tinutulungan sa paglilinis sa lababo. Sa Lunes pa raw siya makakauwi dito sa bahay. Kasi nasa Batangas siya hanggang Linggo para sa seminar nila sa trabaho. Sana po hinintay nyo na lang ako para ako na po ang gumawa niyan. Anak, alam kong may sakit ako pero hindi ako baldado. Naigagalaw ko pa lahat ng parte ng katawan ko. Kaya hindi mo kailangan na mag-alala sa akin ng ganyan. Ayoko lang po kasi na masyado kayo napapagod, Mami. Tsaka madalas ba talaga na wala kayong kasama dito sa bahay? Medyo. Kasi syempre, busy na rin ang Kuya Paolo mo sa pamilya niya. Si Marla naman, kakapromote lang sa trabaho kaya hinahayaan ko na lang din na hindi muna umuwi dito sa bahay. Nahihirapan kasi siya sa biyahe.
Kapag dito pa siya nanggagaling, papunta sa opisina niya. Pero ayos lang naman ako, anak. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Ay, hindi na po talaga ako masyadong mag-aalala sa inyong mula ngayon, Mami. Kasi uuwi na po ulit ako dito sa bahay natin. Dito na po ulit ako titira. Para kahit naman papano, tuwing wala akong trabaho, may kasama kayo dito. Papadudot nang magsimula ang chemotherapy ni Mami ay mas dumadami naman ang racket namin ng banda ko. Nagkaroon pa kami ng mas maraming out of town na mga gig at mas lumaki ang bayad sa amin. Hindi ko naman pwedeng basta na lamang bitawan ang mga gig na yon dahil matagal na yung nakaschedule at kailangan ko rin ng perang pandagdag sa mga panggastos para kay Mami. Pero sinisigurado ko na palagi akong tumatawag kay Mami, Papadudot. Hindi ko inaasahang madalas pala na walang kasama si Mami sa bahay na labis kong pinag-alala. Sa ganong kalagayan niya, hindi pwedeng palagi siyang mag-isa lalo na't may mga oras na bigla siyang nahihilo. Mabuti na lang talaga at wala na kaming masyadong gig sa malalayong lugar noon. Papadudot yon ang nagtulak sa akin na bumalik sa bahay namin at doon na ulit tumira para masamahan si Mami. Naisip ko na oras na para maibalik ko lahat ng mga pag-aalaga na ginawa niya noon sa akin. Oras na para bumawi ako kay Mami. Papadudot, alam ng manager ng banda namin ang naging sitwasyon ko sa bahay. Kaya naman naintindihan niya ang request ko na huwag tumanggap ng gig sa malalayong lugar. Hanggat pwede ay wala munang out of town para makauwi agad ako sa bahay namin. Pinagbigyan naman ako ng manager namin at sinabi niya na siya na ang bahala. Pero syempre dahil kahit papaano ay naging umugong ang pangalan ng banda namin, noong mga panahon na yon ay may mga oras na 2 o 3 magkakaibang lugar ang pinupuntahan namin. Madalas madaling araw o malalim na ang gabi ang uwi ko sa bahay, Papadudot. Sinasabihan na nga rin ako ng mga kabanda ko na sumama na lamang sa hotel kung saan sila nag-check-in para magpalipas ng gabi o magpahinga. Pero palagi kong pinipili na umuwi sa bahay namin. Lalo na kapag alam ko na may check-up o therapy si Mami dahil gusto ko na ako ang kasama niya. Gusto ko na palagi kaming magkasama at gusto ko na makita niyang ginagawa ko ang lahat para magkaroon siya ng dahilan na labanan ang sakit niya. Tulog na ba ang mga bata? Opo, nandun na po sila sa kwarto ko kasama ang mama nila. Mukhang napagod ang asawa mo sa pagluluto kanina. Nako, hindi po. Sanay naman po yun na magluto. In fairness, ang sarap ng embutido na ginawa ng asawa mo. Special recipe niya talaga yon. At kapag may handaan sa bahay nila, yung embutido na gawa niyang kauna-unahang nauubos. Mukhang kailangan ko na magpaturo sa kanya kung paano gumawa ng embutido. Kakaiba talaga yung lasa na gawa niya. Ang sarap! Nagustuhan ko rin talaga yung embutido. Sayang hindi niya naririnig yung sinasabi niyo. Pero makakarating po yan sa kanya bukas. At sigurado ako na matutuwa siya sa mga sinabi niyo. Kasi gustong-gusto niya talaga na pinupuri ang mga niluluto niyang pagkain. Masarap naman kasi talaga magluto ang asawa mo. Pero syempre, doon pa rin ako sa luto ni Mami na kahit kailan hindi ko pagsasawa ang kainin. Pero wala naman akong kahit na anong niluto kanina. Ayos lang po yun kahit wala. Ang importante, nag-enjoy kayo sa mga hinanda kanina. O siya, maiwan ko na muna kayo rito sa sala. Mauuna na ako magpahinga sa inyo. Iatid ko na po kayo sa kwarto niyo, Mami. Hindi na. Kaya ko namang maglakad. Pakisabi na lang kay Marla na hindi ko na nahintay yung tsaa. Inaantok na rin kasi ako. Good night. Good night po. Buti na lang talaga, Kuya Paolo. Magaling din magluto ang asawa mo, no? Sinabi mo pa. Pasensya na kung wala akong naambag sa pagluto ng dinner, ha? Uy, meron naman. Yung paghihiwa mo ng mga bawang at sibuyas. O nga pala, ako nga pala naghiwa ng mga gulay. Oh, nasan si Mami? Pumasok na sa kwarto niya, inaantok na daw eh. Ah, ganun ba? Oh, ilalapag ko na dito sa lamesa tong tray ah. Dahan-dahan lang sa pagkuha ng tasa, mainit yung tsaa. Salamat, ate. Nakausap ko nga pala yung doktor ni Mami nung sinamahan ko siya sa therapy niya. O, anong sabi ate?
hindi na raw maganda yung lagay ni Mami. Akala ko ba okay yung response ng katawan niya sa mga gamot at therapy na ginagawa sa kanya? Tsaka ang sigla-sigla ni Mami ah. Buong araw nga niyang kakulitan yung mga anak ni Kuya Paulo eh. Oo nga, pero... Pero? Pero ano ate? Ano... Ano? Ba't hindi mo matuloy ang gusto mong sabihin, Ate Marla? Kasi hindi madali para sa akin sabihin na... binigyan na ng taning ng doktor ang buhay ni Mami. Ang sabi ng doktor, kalahating taon na lang daw natin siya makakasama at kahit matapos pa raw ni Mami ang therapy, hindi na raw mawawala ang cancer sa katawan niya kasi Teka, kumalat... Kalahating taon? Sigurado ba siya? Oo, kaya mas mabuti pa raw kung ititigil na lang natin yung gamutan kung gusto nating ma-enjoy pa niya ang natitirang mga oras niya. Eh paano naman nakasiguro yung doktor sa taning niya? Paano niya nalaman yun? Diyos ba siya? Tsaka bakit gusto ni Doc na itigil na natin yung therapy ni Mami? Ang labo naman niya! Kasi nga ganon din naman. Hindi na rin maliligtas ng mga gamot si Mami. Ang punto lang ni Doc, para hindi na mahirapan si Mami sa mga therapy niya. Mas makaramdam siya ng ginhawa. Wow, ate! So naniniwala ka talaga sa sinabi ng doktor na yon? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ayoko na rin sanang mahirapan si Mami. Kaya... Hindi natin ititigil ang therapy ni Mami. Pati na mga gamot niya. Ilalaban natin si Mami. Ilalaban natin yung buhay niya. Papadudod sa bawat therapy ni Mami ay never kong narinig sa kanya na nahihirapan na siya. At gusto na niyang itigil ang lahat. Kahit na nakikita ko ang malaking pagbabago sa katawan niya. Hindi nawala ang ngiti sa mga labi niya sa tuwing magkakausap kaming dalawa. Malaki ang pinayat ng katawan ni Mami, nalagas na rin ang buhok niya. Umumpak ang muka at lumalim ang eye bags. Ayaw niya nga rin na mag-wig dahil mainit daw sa ulo kaya manipis na balaba lamang ang madalas niyang ginagamit. Ako rin yung madalas na kasama ni Mami sa mga therapy pero si Ate Marla ang madalas na kausap ng doktor niya. Mas maintindihan daw kasi ni Ate Marla ang sitwasyon dahil mas matalino siya sa akin. Matagal ko nang tanggap ang bagay na mas angat si Ate Marla pagdating sa katalinuhan. Mataas pa rin naman ang bilib ko sa kanya kahit naiinis talaga ako sa ugali niya. Kasi alam ko na sa aming tatlo na magkakapatid ay siya talaga ang nag-iisang achiever. Pero hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa kanya ang isuko ang laban para kay Mami. Para bang nawala lahat ng katalinuhan na meron ng ate ko. Hindi ko talaga inaasahan na sa kanya ko pa unang maririnig na hindi na namin dapat ilaban pa si Mami. Mami, ano pong gusto niyong merienda? Hindi pa naman ako nagugutom, anak. Sigurado po kayo? Oo, busog pa naman ako. Naparami ang kain ko kaninang tanghalian natin. Nakakatuwa nga po, ang dami niyong nakain kanina. Sabihan niyo lang ako kung anong gusto niyong kainin mamaya pag nagutom kayo, ha? Sige, sabihan kita agad. Ano po palang ginagawa niyo? Halika, Jeya. Tabihan mo ako dito sa sofa. Samahan mo ako na tignan ng mga to. Ano po ba yan, Mami? Nakita ko kasi sa kwarto kanina tong maliit na photo album. Sobrang luma na yan, Mami, ah. Oo, field trip pa to ng mga kapatid mo. Noong nasa elementary sila. Sinama ka namin. Ay, naalala ko po tong isang picture na to, Mami. Yan, yung nasa butterfly garden tayo. Oo nga po. Tapos, palagi akong sinusundan ng mga paru-paro. Kayong dalawa ng Kuya Paulo mo ang palaging sinusundan ng mga paru-paro nung nandun tayo. Nung una nga po natatakot ako pero nung matitigan ko yung paru-paro, ang gaganda po pala talaga nila. Lalo na yung mga kulay, ang titingkad. Tignan mo tong picture na to, oh. Kuhang-kuha ang pagkamangha nyo sa mga paru-parong nakadapo sa mga kamay nyo ni Paulo. Tuwang-tuwa ako na kunan kayo ng mga picture noon.
May picture din po tayo ditong 4 na magkakasama. Ang ganda po ng mga ngiti natin dyan, oh. Mukha tayong masaya lahat sa picture na yan. Kahit 6 na buwan pa lang ang nakakalipas mula nang mawala ang daddy mo. Oo nga po, Mami. Kaya wala na rin po ako masyadong maalala tungkol sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, namimiss ko na ang daddy mo, anak. Sigurado nga matutuwa yung kapag nagkita na kami ulit. Mami, ano ba naman yung sinasabi nyo? Hindi pa po kayo magkikita ni Daddy. Matagal pa po namin kayo makakasama. Hindi ko naman sinabi na bukas na kami magkikita. Pero hindi pa po kayo pwedeng magkita ni Daddy. Naniniwala akong nagagaling pa kayo. Sa totoo lang, anak, minsan gusto ko na lang maging paro-paro. Gusto ko na maging malaya, kagaya ng mga paru-parong nandito sa litrato. Malaya sa lahat ng gulo dito sa mundo at sa sakit na meron ako ngayon. Akala ko po ba lalaban kayo para sa amin? Akala ko po lalaban kayo para sa akin. Yun naman ang ginagawa ko ngayon, anak. Lumalaban pa rin ako pero nahihiya na kasi ako sa inyo. Nararamdaman at nakikita ko kasi na napapagod na rin kayo sa pag-aalaga sa akin. Hindi kami napapagod, Mami. Wala napapagod sa amin. Ayoko nang maging pabigat sa inyo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa amin. Pero, Jeya, Basta po, Mami, lumaban po kayo. Please. Lumaban kayo kasi pilit kaming lumalaban para sa inyo. Lalo na po ako. Ayoko pong mawala kayo sa akin. Hindi ko kakayanin. Please, Mami, mag-promise kayo. Mag-promise kayo na magpapagaling kayo. promise, anak. Lalaban ako hanggat kaya ko. Papadudot nang makausap ko ang doktor ni Mami, sinabi niya sa akin na napakaliit na ng chance na mawala ang cancer niya lalo't umakyat na ito sa stage 4. Pero ang mas masakit doon ay nang marinig ko rin mula sa doktor mismo na wala ng 1 taon ang itatagal ng buhay ni Mami. Gusto kong magalit sa kanya ng mga panahon na yon dahil isip-isip ko ay wala siyang karapatan. Nabigyan ng taning ang buhay ng nanay ko. Hindi siya Diyos para malaman kung hanggang kailan na lamang mabubuhay ang isang tao. Isa pa'y malakas ang loob ni Mami na nakikita ko sa kanya na gusto niya pa ring lumaban para makasama kami ng mga anak niya. Gusto niya na makita ako na inaabot ang pangarap ko. Nang magkakwentuhan nga kami ni Mami tungkol sa mga litrato sa photo album na hawak niya, bumalik sa alaala ko ang lahat ng pag-aalaga na ginagawa niya sa akin noon. Ang pinakapaborito ko sa lahat ay nang ipasyal niya kaming magkakapatid noong mga bata pa kami sa isang butterfly garden. Kalahating taon pa lang noon ang nakakalipas mula nang mamatay si Daddy at may lungkot pa rin sa puso ko ng mga oras na yon. Pero sinabi ni Mami na naging paru-paro na raw si Daddy, na malaya sa lahat ng sakit na meron siya noon. Sinabi niya na nasa masayang lugar na raw si Daddy at lumilipad na parang isang paru-paro. Pero papadudot, ng mga oras na kausap ko si Mami habang hawak niya ang photo album, alaala ng masayang kabataan ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya bibitawan hanggat kaya ko. Papadudot, tuluyan ng kumalat ang cancer sa iba pang organs ni Mami kaya mas lalo nang lumiit ang napakaliit na chance na gumaling siya. Ang sabi nga ng doktor ay wala na talagang gamot o therapy ang makakapagpagaling sa sakit niya. Ayoko talagang maniwala kasi nakikita ko naman na malakas siya. Oo, malaki ang pinayat ng katawan ni Mami at hirap na siyang makalakad pero andun pa rin ang energy niya. Andun pa rin ang pag-asa niya, nagagaling siya
at makakasama pa namin siya ng matagal. Ilang beses akong kinausap ni Ate Marla na itigil na namin ang mga gamot ni Mami at hayaan na lamang namin na maging masaya ang nalalabing araw ng buhay niya. Nagalit talaga ako kay Ate Marla kasi kahit siya ay parang tinaningan niya na rin ng buhay ng mami namin. Hindi ko maintindihan kung ano bang dahilan ng pag-iisip niya ng ganong bagay. Bakit parang napakadali lang sa kanya na isuko si Mami. Pero nanindigan ako sa desisyon na hindi namin ititigil ang pagpapainom ng natitirang gamot ni Mami. Hanggang isang araw ay biglang nanikip ang dibdib niya kaya kaagad namin siyang isinugod sa ospital. Na cardiac arrest na pala si Mami. Nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Mami kaya lang ay na-comatose naman siya, Papa Dudut. Tagal namang mag-usap ni Ate Marla tsaka ng doktor ni Mami. Kanina pa tayo dito sa labas ng ICU Kumalma ka lang, Jeya. Paano ako kakalma kung alam nating comatose na si Mami? Pero hindi rin naman makakatulong kahit magwala pa tayo dito. Alam mo yan, Jeya. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi piliting ikalma ang mga sarili natin. Natatakot kasi ako, Kuya Paolo Natatakot ako na baka mawala na sa atin si Mami. Hindi ko pa kaya. Ayoko pa. Hindi mangyayari yan, Jeya. Sabi ni Mami nung last dinner na magkakasama tayo, lalaban siya para sa atin ng mga apo niya. Kaya alam ko, nalalaban pa rin siya hanggat kaya niya. At kailangan na matatag tayo sa oras na magising siya. Kailangan na matatag ka, Jeya. Oo, Kuya. Magiging matatag ako para kay Mami. Lumabas na si Ate Marla at ang doktor. Palapit na rin si Ate Marla dito sa atin. Salubungin na natin siya. Sige, Kuya. Ate Marla, anong sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, kumalat na talaga ang cancer sa utak ni Mami. Pero magigising pa naman siya, di ba? Ate, ano? Bakit hindi ka magsalita? Magigising pa naman si Mami, di ba? Makakausap pa natin siya. Makakasama pa rin natin siya, di ba? Makina na lang ang dahilan kung bakit humihinga pa si Mami ngayon at kapag nagdesisyon tayo na itigil na... Anong ititigil? Anong desisyon? Wala tayong dapat na itigil, Ate Marla! Tsaka bakit ba ayaw mo sagutin yung mga tanong ko? Kasi alam ko namang alam mo na kung anong mga sagot sa tanong mo, Jeya. Sobrang liit na lang ng chance na magising si Mami. Pero may chance pa rin! May chance pa rin na magising pa rin si Mami! At hindi ko bibitawan ang chance na yon! Ate Marla, kung tungkol sa mga gastusin dito sa ospital, pwede naman natin pagtulong-tulungan yun, di ba? Kakayanin natin i-cover lahat ng gastusin dito! Tapos ano? Pahihirapan na naman natin si Mami. Si Mami ang nagsabi sa atin noon na gusto niyang lumaban para sa atin. Para mas makasama ba niya tayong lahat? Bakit ba palagi napakadali para sa'yo yung bitiwan siya, ha? Jeya, Ang tigas naman ang puso mo, Ate Marla! Parang hindi ka anak ni Mami para maisip mo na bitawan na lang siya basta-basta! Hindi rin madali sa akin ang lahat, Jeya. Palibasa ikaw, wala ka ng ibang inisip kundi ang sarili mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano nahihirapan si Mami para lang lumaban ng dahil sa pangako niya sa atin? Jeya, ang payat-payat na ni Mami. Bago siya makumatos, nahihirapan na siya sa bawat pagkilos at paghinga niya. Pero tinitiis niya lahat dahil lahat kayo pinipilit na ipagpatuloy ang gamutan niya. Ate Marla. Kung ang tingin niyo sa akin matigas ang puso ko na wala akong kwentang anak at utang na loob, ayos lang. Kasi ang gusto ko lang naman, ma-enjoy pa sana ni Mami ang natitirang oras niya sa mundong to nang hindi siya masyadong nahihirapan. Pero wala sa inyong nakaisip nun dahil ang selfish niyong lahat. Pinahirapan niyo si Mami hanggang sa makumatos na siya. Papadudot, aaminin ko na nakakaramdam na rin ako ng pagod ng panahon na yon. Kasi pagkatapos ng mga gig namin ng banda ko, pinipilit ko talaga na umuwi ng bahay namin para makasama si Mami. Nakamotor din ako palagi para hindi ako masyadong
mahirapan sa traffic pero mas pagod din ako sa pagdadrive noon. Maswerte na rin na magkaroon ako ng tulog o pahinga na mahigit sa 2 oras dahil kulang na lang ay hindi mawala si Mami sa paningin ko. Ang mga ngiti niya rin nasasalubong sa akin sa bahay ang nag-iisang dahilan kung bakit at paanong nababawasan ang pagod na nararamdaman ko. Hindi dahilan ng pagod na yon para bitawan ko siya, Papa Dudut. Kasi sa totoo lang ay para sa akin ay nagsisimula pa lang talaga noon ang career ko. Nagsisimula pa lamang ako sa pagbuo ng pangalan ko at gusto ko na makita ni Mami na hindi ako isang failed daughter. Na may narating din ako at hindi patapon ang buhay ko. Gusto kong makita niya kung gaano ka-successful ang bunso niyang anak. Gusto ko pang bumawi noon kay Mami kaya hindi ko siya susukuan. Hindi ako bibitaw hanggat nararamdaman kong lumalaban pa rin siya, Papa Dudut. Jaya. Jaya, gising na. Ate Marla, sorry ah. Nakatulog pala ako dito sa may tabi ni Mami. Kanina ka pa ba? Kadarating ko lang. Gusto mo bang umuwi muna sa bahay para makapagpahinga ka ng maayos? Hindi ate, ayos lang ako dito. Eto nga palang kape, dinalan kita. Salamat. Iinumin ko na lang mamaya. Parehas nga pala kayo ni Mami, pinapalamig muna ang kape bago inumin. Gusto kasi namin na diretso na kagad na maubos yung kape kaya hinihintay muna naming lumamig. Parehas naman kami ni Paolo na namana kay Daddy na kahit nakakapaso pa ang init ng kape, inuunti-unti agad naming inumin. Jaya, alam ko na hindi talaga tayo masyadong close pero mali ka sa iniisip mo na matigas ako. Na matigas ang puso ko. May isang beses kasi na nagkausap kami ni Mami. Ang sabi niya, napapagod na raw siyang magpagamot. Napapagod na siyang lumaban. Sinabi niya yon? Oo. Sinabi niya pagkatapos ipaalam sa atin ng doktor na hindi napigilan ng cancer na kumalat sa ibang organs niya. Tapos tinanong ko siya kung gusto ba niyang itigil ng therapy niya at ang mga gamot na iniinom niya. Anong sagot niya? Ang sabi niya, hindi raw. Kasi alam niyang ayaw niyo ni Paolo. Ayaw niyong itigil ang pagpapagamot niya. Sigurado raw kasi siya na gusto niyong lumaban pa siya kaya ganun daw ang gagawin niya kahit nahihirapan na siya. Nahihirapan din ako pero ayoko nang mas mahirapan pa si Mami. Kaya sinabi ko sa inyo noon na itigil na natin lahat ng ginagawa sa katawan niya para lang humaba pa ang buhay niya. Pero ang sabi ng doktor, pwede pa naman lumagising si Mami. Oo, napakaliit ng chance, pero pwede pa. Kasi hindi pa naman siya bumibitaw eh. Lumalaban pa rin siya hanggang sa mga oras na to. Lumalaban na lang siya para sa atin at hindi para sa sarili niya, Jaya. Alam ko na nakikita mo na kahit nakangiti ang mga labi ni Mami, nahihirapan na siya. Nahihirapan na si Mami pero hindi siya bumibitaw dahil sa atin. Dahil sa'yo. Hindi naman talaga matigas ang puso ko. Ayoko ring mawala si Mami pero ayoko na siyang mahirapan pa. Gusto ko na siyang magpahinga. Hindi ko alam, Ate Marla. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin kung mawala si Mami. Lahat naman tayo nahihirapan. Pero sana, maisip mo na habang patuloy tayo naghihintay na magising si Mami, patuloy din siyang nahihirapan para sa atin. Jaya, hindi talaga madali to pero baka oras na. Oras na para bumitaw tayo. Hindi, ayoko. Hindi bibitaw. Hindi ko susukuan si Mami. Kung pagod na kayo, sige. Umalis na kayo lahat. Basta ako, ilalaban ko si Mami hanggang sa huli.
lalabas na muna ako para kausapin ng doktor ni Mami. Mami! Mami! Alam ko naririnig mo ako. Alam ko na nararamdaman mo ang higpit ng pagkakahawak ko sa kamay mo. Mami! Sobrang miss na kita. Yung mga yakap mo, mga kwento mo, tsaka yung mga ngiti mo. Mami, gigising ka pa naman, di ba? Kasi babawi pa ako sa'yo eh. Makikita mo pa ako na kumakanta sa mas malaking stage. Makikita mo pa ako na inaabot yung mga pangarap ko. Eto pa lang ako. Nagsisimula pa lang tayo, kaya please, gumising ka na. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi ni Ate Marla kanina. Mami, gusto mo na ba talagang sumuko ako? Gusto mo na ba talagang magpahinga? Kasi ako ayoko pa sana eh. Ayoko pa mawala ka sa amin. Paru-paro? Mami, tingnan mo. May paru-paro dito sa braso mo. Ang ganda ng kulay niya. Sigurado ako matutuwa ka sa kanya kasi... Mami! Mami! Ito na ba yung sign mo para sa akin? Ha? Ito na ba yung sagot mo sa mga tanong ko? Okay, ito na yun, Mami. Kung talagang pagod ka na. Sige. Sige po. Umapayag na po ako. Pwede na po. Pwede na, Mami. Sige po. Pwede ka na po magpahinga. Tatanggapin ko po. Tatanggapin ko po kahit na napakasakit siya nga. Sobrang hirap. Tatanggapin ko po, Mami. Papadudot, wala sa bukabularyo ko noon ang salitang pagsuko sa kalagayan ni Mami. Handa akong ubusin ang savings ko para lamang hintayin na magising siya. Naniniwala kasi ako noon na babalik siya. Na magigising siya ulit at makakasama pa namin, kaya ayoko talagang bumitaw. Kahit parang ako na lamang talaga noon ang kumakapit at naniniwala sa bagay na yon. Handa pa rin ako na maging matatag at maghintay na gumaling siya. Pero nang makausap ko si Ate Marla at humingi siya ng sorry pagkatapos niyang magpaliwanag, nagsimula akong maguluhan sa nararamdaman ko. Inisip ko kung dapat ko pa ba talagang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para mabuhay si Mami. Kung dapat ko pa bang ilaban ang gamutan sa kanya kahit sobrang liit na ng tsansa na magising siya. Kahit pikit ang mga mata niya, nakikita ko kung gaanong nahihirapan ang katawan ni Mami. Sa dami ng aparatong nakadikit sa kanya ay alam ko na hindi siya komportable kung may malay man siya. Pero gusto ko pa rin siyang ilaban. Gusto ko pa rin siyang makasama ng mas matagal. Pero ang hindi ako sigurado ay kung yun din ba ang gusto niya na mangyari noon. Papadudot, humingi ako ng sign kay Mami kung gusto niya na bang bumitaw ako. Gusto ko na maramdaman ko na sa kanya galing mismo na kailangan ko na siyang palayain. Kasi sa totoo lang ay kung ako ang tatanungin ay hindi ko pa kaya. Ayoko pa. Ayoko pa siyang mawala sa buhay ko. Pero nang makita ko ang paru-parong dumapo noon sa kamay niya na lumipad papunta sa kamay ko, yun ang naging sign ko para tuluyan ko na siyang bitawan.
Alam ko na sign na yon dahil walang bukas na bintana sa ICU room na pwedeng maging daanan ng paru-paro. At kung paano siyang nakapasok doon ay hindi ko alam. Ang sigurado lamang ako ay sign yon ni Mami para bumitaw na ako sa mahigpit na pagkakakapit ko sa kanya. Papadudot isang araw ang lumipas ay muling na cardiac arrest si Mami. Pero sa pagkakataon na yon ay handa na ako sa susunod na mangyayari. Handa na ang puso ko na bitawan si Mami kahit sobrang hirap. At nang lumabas ang doktor mula sa ICU ay inaasahan ko na ang sasabihin niya na hindi na nila nailigtas pa ang buhay ni Mami kaya napayakap na lamang ako ng mahigpit kay Ate Marla. Hindi madali para sa akin ang tanggapin ang pagkawala ni Mami. Pero alam ko na pagkatapos niya kaming iwanan, magiging masaya at tahimik na siya. Kasi wala na siyang kahit na anong therapy na kailangan pagdaanan. Wala nang kirot o hirap pa sa mundong ito. At alam ko na magiging masaya at tahimik siya sa oras na makita niyang maluwag na naming tinanggap ang pagkawala niya. Mahigit 2 dekada na rin po ang lumipas mula na mawala si Mami Papadudot. Hanggang ngayon nga ay naluluha pa rin ako habang sinusulat ang kwento ko na ito. May kirot at lungkot na alam kong mananatili na lamang na malalim na peklat dito sa puso ko. Ang mahalaga ay natanggap ko na ang pagkawala ni Mami at sigurado ako na masaya siya kasi natupad ko na ang mga pangarap ko at naging mabuting asawa at ina rin ako na kagaya niya. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na mai-air ang kwento ko sa tanghaling ito. At sana po'y nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jeya. Maraming salamat, Jeya, sa pagsulat mo sa aking programa dito sa Barangay Love Stories. Ramdam ko ang lungkot ng ating mga kabarangay na nakapakinig ng kwento mo pero sigurado ako na malalim ang aral na naiwan mo sa kanila. Ang aral na sadyang maikli ang buhay nating lahat. Kaya dapat na palagi